Magandang umaga sa lahat, lalo-lalo na sa ating tagapakinig na si Mrs. Carminda L. Calibay, Mrs. Maricel D. Pantil at Mrs. Irene G. Quinton. Ating pag-uusapan ngayon ang pagpapatupad ng K-12 curriculum. Ito ay pinatutupad na ng 3 taon. Ngayon, ating pakinggan ang mga boses ng kabataan kung sila nga ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon. Sa grupo ng proposisyon ay pinanguluhan ni Ms. Realyn Piao at sa kabila naman, oposisyon ay si Feby Marie Pitt. Bibigyan natin sila ng tigli 5 minuto upang ipahiwatig ang kanilang mga saloobin tungkol sa K-12 curriculum. Pagkatapos nilang ipahayag ang kanilang saloobin, ay magkakaroon tayo ng debate or question and answer na sa bawat grupo ay may pagkakataong magtanong ng 3 hanggang 5 minuto. Ating sisimulan ngayon. Magandang umaga sa lahat. Bago ako magsimula, ipapakilala ko muna ang aking mga kasamahan. Si Gillian, Giselle, Kinlilo, Riza, at John Lester. Ipinatutupad ng Department of Education ang K-12 na curriculum upang mapagtibay ang kaalaman at mahubog na gusto ang bawat kabataan tungo sa kaunlaran, di lamang sa sarili at pamilya, kundi maging sa buong bansa. Binibigyang importansya sa programang ito ang mga kindergarten at hanggang na 2 taon sa sekundarya upang maging mas malinaw at maunawaan ng bawat mag-aaral ang mga konsepto ng edukasyon, kinabukasan at kaunlaran. Bigyan pansin natin ang mga mag-aaral sa kinder. Sa murang kaisipan ay nahuhubog na ang kanilang kaalaman, galing at talino sa magikong edukasyon. Iminumulat ng ating mga guro ang mga kinder sa alfabeto, numero, kulay at hugis. Nagisalin ito sa mga laro at kanta kung saan naging mas malinaw at magaling na iintindihan ng mga mag-aaral ang mga paksa. Maliban dito, dumagdag sa kanilang aralin ang paggamit ng unang salita, kung saan nagiging madali ang pagkakaintindi ng mga mag-aaral kung ang paksa ay binubugan ayon sa kanilang unang lengguwahe na nalalaman. Ang ganitong paraan ng pagtuturo ay umaabot hanggang 3 baitang sa elementarya. Naiiba na din ang sistema ng pagbibigay ng marka sa mga bata. Letrang A hanggang D na ang ginagamit sa halip na numero bilang pagsukat sa kalaman at kakayanan ng mga mag-aaral. Ang bawat paksa ay tinuturo mula sa simple hanggang komplikadong konsepto. Sinisigurado na sa bawat antas na tinatahak ng mga mag-aaral ay may nabubuong kalaman, lalong na ipagtitibay ang kakayanan at ang pamamalas ng mapag-aralan. Sa pagpasok ng mga mag-aaral sa sekundarya, inaasahang lalong tataas ang antas ng kanilang kaalaman. Nahubog na ang kamalayan at inunda na sila sa mas komplikadong level ng aralin. Sinadagdag ng 2 taon ng sekundarya o tinatawag na senior high school, ay nabibigyan ng laya ang mga mag-aaral na pumili ng aralin ayon sa kanilang nalalaman, nagugustuhan at kapasidad. Ito ay batay sa 2 pagpipilian. Ang mga ito ay ang core curriculum at specific tracks. Sa core curriculum ay may 7 pagpipilian. Ito ay ang mga lingwahe, literatura, komunikasyon, matematika, filosofiya, natural science at social science. Samantalang sa specific tracks ay nabibilangan ito ng 3 tracks. Una ay ang academic. Andito ang Business Accountancy Management o BA, Humanities Education, Social Science o HES, at ng Science, Technology, Engineering, Mathematics o STEM. Pangalawa ay ang Technical Vocational Livelihood. Kapag nakatapos na ang mag-aaral sa 10 baitang, maaari na siyang magkaroon ng Certification of Competency or National Certificate 1. Kapag nakatapos naman sa 12 baitang, maaari na siyang magkaroon ng National Certificate 2. Patunay ito kapag siya ay nakapasa sa pagsusulit na ibibigay ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority. Kung ang mga mag-aaral ay nagkaroon ng ganitong sertipiko, ay malaki ang tsansya niyang makapasok sa trabaho. Ang ikatlo ay ang sports at art.
Dito nahuhubog ang angking galing, talino at ang pagiging malikhain ng bawat mag-aaral. Hindi lingid sa ating kaalaman na marami sa mga Pilipino ay di na nakapagtapos o nakapasok man lamang sa kolehiyo. Sa tulong ng programang K-12 ay masasabi nating magkakaroon tayo ng mataas na oportunidad upang magkaroon ng trabaho, makatulong sa pamilya at makapag-ipon upang makapasok sa mas mataas na antas ng edukasyon. Ang tanging kailangan lamang sa bawat mag-aaral ay tamang gabay. Hikayatin at tangkilikin ang bawat mag-aaral. Ngayon ating pakinggan ang grupo ng oposisyon. Magandang umaga sa lahat. Bago ko po muna simulan ang aking opinyon o saloobin, papakilala ko muna ang aking mga kasamahan. Si Karen, si Keith, si Laika, si Cheryl at si Brisbane. Pinapatupad ng Department of Education ang K-12 curriculum kung saan ang 10 taon na pag-aaral sa elementary at sekundarya ay nadagdagan pa ng 2 taon para sa senior high school. Sa programang ito ng DepEd of Department of Education, paano tayo nakakasiguro na makakahanap na ng trabaho ang mga Pilipino? Marami kaya makakatapos ng pag-aaral? Hindi natin maikakaila na marami pa din sa mga nakatapos na ng kolehiyo o kahit yung mga degree holder o professional ay nahihirapan makapasok ng trabaho. Dagdag pa dito ang bulok na sistema sa paghahanap ng trabaho, ang Home You Know. Ang ganitong programa ng DepEd ay dagdag pa sa amin lamang natin lahat, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Ang iba nga sa ating mga kaklase ay 2 beses lamang kumain sa isang araw. Di makabasok o tumigil na sa pag-aaral dahil walang pera at walang pambili ng mga gamit at proyekto sa paaralan. Paano na lamang ang dagdag 2 taon? Hindi nga matugunan ng ating gobyerno ang pangangailangan natin tulad ng dagdag silid-aralan, libro at mga bagong teknolohiya na higit na binibigyang pansin ng ating henerasyon. Pinagkakasya natin ang kakaunti at lumang libro. Wala nga tayong binabayang tuition fee, subalit kinakailangan pa rin nating gumastos para sa dagdag na pangangailangan ng ating paaralan. May mga paaralan na sobrang dami ng mga bata at di napagkasya sa silid-aralan ay nagtuturo na lamang sa ilalim ng mga puno, kantina, mini-gym o kahit saan na may bakante. Ngayong aparte rin sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar kung saan naglalakad ang mga mag-aaral ng ilang oras o di kaya'y tumatawid pa ng mga ilog o sapa para lamang makapasok. Isa sa nakatawag pansin ang dagdag aralin sa K-12, ang mother tongue na tinuturo mula kindergarten hanggang ikatlong baitang. Oo, at nahulat natin ang mga mag-aaral sa sariling lingwahe, subalit may nabago ba sa antas ng kaalaman ng bawat mag-aaral? Kasi siguro ba natin na ang bawat tinalakay sa mother tongue ay nagagamit sa paaralan, komunidad at maging sa bahay? Sinasabing kailangan ng malaking budget kapag nagpatayo ng mga paaralan. Lalo na sa malalayang lugar, ang masasabi namin, di bale ng sapat lamang sa aming lugar ang paaralan, basta nasisigurado ang tamang kwalidad ng edukasyon at malayo sa kapahamakan ang bawat mag-aaral. Aangin pa ang mag-aaral kung hindi naman na ituturo sa mga batang sapat na kaalaman at angkop na mga kalamitan na kinakailangan sa ating henerasyon. Sa ating mga guro, nakakatiyak pa ba kayo na sapat ang mga kaalaman ng bawat mag-aaral sa loob ng silid-aralan? Gayong bawat silid ay may 45 hanggang 56 na bilang ng mga mag-aaral. Nasaan ang ideal ratio ng Department of Education na bawat isang guro ay katumbas lamang ng 30 mag-aaral? Kung ating titignang mabuti, ginagawa nga ng Department of Education ang lahat ng mga paraan upang matustusan ang pangangailangan sa edukasyon. Subalit, hindi ba nila nakikinita sa halip na tustusan ang pangangailangan ay itama muna ang bulok na sistema ng edukasyon bago punan ang pangangailangan ng bawat paaralan? Sa huli, ang K-12 ay isa lamang sa mga bulok na paraan upang matakpan ang bulok na sistema ng pamahalaan. Dapat imungkahi na lamang na imbes dagdagan ng 2 taon sa pag-aaral ay dagdagan na lamang ang bilang ng mga guro. Taasan ang sahod, magpatayo ng paaralan, magpatupad ng mga outreach program sa mga lalayong lugar na naglalayong maturuan ang mga kabataan di makapunta sa paaralan o hikayatin ang bawat barangay
ng mga programang tutok sa edukasyon ng bawat kabataan. Di madali na maiangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas, subalit walang hindi nakakamit kung ang prosesong ginamit ay tama at takop sa nakakarami. Ngayon, ang dalawang panig ay tapos na sa pagbibigay ng impormasyon o kuro-kuro. Panahon na ng pagtatanong. Bibigyan ko kayo ng tita 3 hanggang 5 minuto. Mauuna ang proposisyon. Simulan na. Nabanggit na lamang ninyo na ang programang K-12 ay isang bulok na paraan upang matakpan ang bulok na sistema ng pamahalaan. Bakit hindi nasabi yan? Nasasabi namin ang K-12 curriculum ay bulok na paraan upang matakpan ang bulok na sistema ng pamahalaan dahil mas marami pa ang pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Mga suliranin na dapat bigyang solusyon tulad na lamang ng pagdagdag ng bilang ng mga guro, paaralan, taasan ng sahod, pagtupad ng outreach program sa malalayong lugar. Imbes na gawin natin ang mga ito ay dagdag pa suliranin sa ating mga magulo. Nasasabi ba ninyo na hindi importante ang pagpapatupad ng K-12 curriculum? Gayong isa ito sa ginawa ng pamahalaan upang bigyang solusyon ang problema sa pagbibigay ng kwalidad na edukasyon? Hindi solusyon ang K-12, ito ay dagdag suliranin sa gobyerno at sa aming mga magulang dahil sa dami ng gastusin. Dagdag pa ang 2 taon sa pag-aaral, lalong matatagalan pa kami bago makapagtapos ng pag-aaral. Paano nyo nasabi na hindi kaya ng gobyerno tugunan ang pangangailangan sa pagpapatupad ng K-12 curriculum? Hindi naman talaga kaya ng ating gobyerno dahil sa dami ng problema ang hinaharap ngayon, katulad ng paglinis ng mga kurapot na opisyal sa ating pamahalaan. May problema rin tayo sa kumalat na Ebola virus. Sa 10 taon na pag-aaral noon sa elementarya at sekundarya ay hindi natugunan ang pangangailangan sa ating paaralan. Ngayon pa kaya na magdagdagan ng 2 taon? Alam niyo na ba na malaking pondo binibigay sa Department of Education at inilaan nito sa pangangailangan ng mga mag-aaral? Oo, alam namin, ngunit saan napunta ang pondo inilaan para sa atin? Wala nga tayo magamit na libro sa paralan, di ba? Pinagkasya lang natin ang mga luma at patapong libro. Hindi kahit na ngayon ang makabagong paraan ng pagkuha ng impormasyon gamit ang computer at ibang gadgets. Bakit pa niyo kailangan ng libro? Hindi nga makabili ang gobyerno ng libro, computer pa kaya. Isa pa yan sa mga suliranin na ibibigay natin sa ating mga magulang. Marami tayong proyekto sa ating paaralan na kinakailangan gumamit ng computer. Dagdag pasani na naman. Sa lahat ng inyong sagot, tama lang ba ang 10 taon sa elementarya at sekundarya? Oo, tama lang ang 6 na taon sa elementarya at 4 sa sekundarya upang makapagpatuloy sa kolehiyo. Sa ganitong paraan, madaling makatapos sa pag-aaral, makahanap ng trabaho at makatulong sa aming pamilya sa paghahanap buhay. Diba yan naman ang rason na ang bata makapagtapos ng senior high school ay pwede na magtrabaho? Hindi kasiguraduhan na matanggap sa trabaho kahit makapagtapos ng sekundarya. Sinasabi na hindi sigurado makapagtrabaho, gayon ang 2 taong dagdag ay paglilinang sa kanilang kakayahan na makapaghanap buhay. Pwede na nga magtrabaho pero nasa mababang posisyon naman. Hanggang dyan na lang ba talaga ang mga Pilipino? Para na lang ba sa mababang posisyon? Kailangan pa rin makapagkolehiyo upang maabot natin ang ating minimithing mataas na antas sa paghahanap buhay. Wala na bang katanungan ang grupo ng proposisyon? Okay.
Ngayon, bigyan natin ng panahon ang grupo ng oposisyon na magtanong. 3 hanggang 5 minuto para sa inyo. Simulan ngayon. Marami kaya makapagtapos sa pag-aaral gamit ang K-12 curriculum? Ang haba-haba na nun para sa kabataan. Oo naman, sa bagong kurikulum, lalong gaganahan ng mga kabataan pumunta sa paaralan dahil marami silang matutunan na leksyon at magagamit sa pag-a-apply ng trabaho. Ang ibig ba ninyo sabihin sa dati ng curriculum ay walang natutunan ng mga kabataan sa paghahanap buhay? Siyempre, meron naman. Kaya lang, hindi masyado nabigyan ng panahon ang mga bata upang mapahusay ang ating kakayahan sa gawaing kabuhayan dahil sa limitadong oras at panahon. Sa pagdagdag ng 2 taon, hindi lamang konsepto ang ating natutunan, kundi tunay itong isinasagawa. Nagkakaroon tayo ng tsansa na pagbutihin ang ating ginagawa, matama ang mga mali hanggang sa tayo ay maging eksperto sa larangan na ating napili. Ano pa talaga ang layunin ng gobyerno? At dinagdagan ng 2 taon ng ating pag-aaral sa elementarya at sekundarya. Layunin nitong buuin ang kaisipan at kalaman ng mga mag-aaral. Inihinubog tayo upang maging mabuting tao na may tamang pag-ugali at handang harapan ang mga suliranin sa ating buhay. Ibig bang sabihin na ang K-12 curriculum ay hinihikayat ang mga mag-aaral na hindi na mag-aaral ng kolehiyo dahil maaari na silang makapagtrabaho pagkatapos ng senior high school? Hindi naman sa ganon. Ang pag-aaral sa kolehiyo ay sariling desisyon ng mga mag-aaral kahit sa dati. Marami na ang hindi kayang magkolehiyo. Sila yung naging tambay sa kanto at naging pasaway sa lipunan. Hindi sila makapag-apply dahil wala silang alam sa pagtatrabaho. Hindi makapag-apply o walang trabahong a-apply? Bakit hindi na lang asikasuhin ng pamalaan ang pagpaparami ng establishmento upang may bakanteng pwesto na pwedeng pagtrabahuan? Siguradong binibiyang pansin din yan ng gobyerno. Hindi ngayon sa sa Department of Education. Nasa atin lang naman ay mapagsigurado ang kaalaman at kakayahan ng mga kabataan upang maging mabuting mamamayan. Ating napakinggan ang bawat saloobin ng mga kabataan. Bigyan nating bukay ang lahat ng mga membro ng proposisyon at ng oposisyon. Ngayon, ating pakinggan ang mga komento ng ating tagapakinig. Ang aking pagpugay sa lahat ng membro sa oposisyon at sa proposisyon. Ito ang aking nakikita sa activities na ginagawa natin ngayon. Ang proposisyon ay nakapagbibigay sila ng kaalaman o impormasyon, well informative ang naibigay nila sa atin tungkol sa K-12. In that, congratulations to all. And of course, for the opposition, you delivered your opinion, no? Tungkol sa topic, no? Tungkol sa topic in all aspects, no? Maganda kasi about sa finances ng government, nandun, ang building na gagamitin ng mga pupils, dahil sa K-12, nandun din, ang quality education na maibigay ng mga guro tungkol sa karamihan, no? Dumadami na ang mga estudyante, no? Na kanilang turuan. So that is for the K-12. Nakikita nyo ang negative side ng K-12, no? Sa murang edad ninyo, nakakita na kayo ng ganoon. So congratulations for that. And kulang lang siguro no sa art of questioning, no? Dapat kasi pag ma-question kayo, yung firm talaga kayo. Yung parang may strong ba?
strong energy coming from you. No? Sabihin nyo, bakit? Ang gobyerno, wala bang nagawa? Then, kayo naman, meron ngang nagawa ang gobyerno, pero merong mga iba pang aspeto na dapat bigyang halaga kumpara sa pagkakaroon ng K-12 curriculum. So, ganun, dapat firm kayo. Dapat may strong energy coming from you in questioning all those problems, no? Para sila din sa proposition, makapagbigay sila ng strong din na sagot sa inyong mga tanong, no? Siguro yun lang. And recommendation, no, walang recommendation because in your age, you do that. That is already commendable, no, in your grade and at your age today. Thank you and congratulations to all of you. Galing kay Mrs. Maricel D. Pantil. Okay, magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa mga batang sumali sa debate ngayong umaga. Congratulations! Nagawa ninyo ang inyong tungkulin or ang inyong activity ngayong umaga. Nakapagsaliksik kayo. So, para dyan, saludo ako sa inyo dahil naibigay ninyo ang wasong informasyon. Ngayon, magandang activity na ito kasi nakakatulong ito para ma-enhance lalo ang art of questioning and reacting sa mga bata. Kaya lang, sa inyo, siguro, nagamit ninyo ang HATS question, pero kulang lang ng konti sa emosyon. Walang facial reaction, walang emosyon na kung nagalit kayo or anuman yung pagtatanong nyo, hindi makikita sa mga mukha ninyo. Parang relax na relax kayo. Pero, congratulations pa rin kasi nagawa ninyong mabuti. Galing kay Mrs. Carminda L. Calibay. Una sa lahat, mga bata, salamat sa inyong ipinagpakita sa umagang ito, sa activity na nagawa niyo o sa gawain na ginagawa niyo sa umagang ito. Sa murang edad, nakita ko na marunong pala kayo at handang-handa kayo maging mga lawyer natin sa susunod ng mga panahon. At saka, nakita ko na may malawak kayong kaalaman tungkol sa dinibatihan niyo sa umagang ito. Sana nga, ipagpapatuloy natin ang gawain ito kasi maganda ito sa pagpapaunlad ng inyong kaalaman. Once again, maraming salamat at congratulations.